Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw. Grabe no, ang tindi nangyari kagabi mga idol. Malalaglag na tayo sa balloon, pero nabuhay pa tayo at nakakapit mga idol. Ang tindi. Sabi ko sa inyo, naalala niyo sinabi ko kagabi na etong ano na to, naalala niyo yung tawag doon, yung week na yon. Sabi ko, alam niyo tong week na to, ano yan, bullish candle, sabi ko. Di ba? Alala niyo yun mga lods? Ito. Ito yung candle na yan, oh. Ayan, oh. Ito, oh. Sabi ko, ano, ang haba ng week, oh. Oh. Di ba? So, bullish yan. Parang ganito yung position ko. Ayan, oh. Ito yung type of position, eh. O, di ba, lumipad. So, ganun din nangyari. Pero mas malupit to mga idol, ang haba. So grabe no, panalo pa, kumbaga nabuhay pa tayo. Survival tayo mga idol. Survivor pala, sorry. O ayan, isa tayong malupit na survivor. So sa day natin mga lods, tignan nyo yung ating bubble. Eh syempre kulay green lahat kasi ano to, 24 hours to no? Pero sa hours, ayan, nakita natin medyo nagkakaroon na tayo ng correction, no? Pero wag kayong mag-alala mga lodi, goods na goods pa rin to mga idol, kasi good news na yung binitaw ni Papa Jerome, eh, 'di ba? So kaya nga sabi dito mga lods, so sabi dito shoutout sa nagtag sa akin dito. Crypto guys 24 hours ago. Oh, ito. Oh, that's the Crypto guys now. Oh, 'di ba? So, si Da Vinci pa yung nag-post nito, si Sotoy. Ayan, no, galit din sa XRP to eh. Pero siya yung nag-post niyan. Diba? So, goods na goods mga idol, no? So, bago tayo mag-start ng mga news natin, alam niyo na mga lodi, palike muna ng video natin, syempre. At kung gusto niyo ng ganitong content, everyday news, balita, update sa ating crypto, global news, trending news, syempre, alam niyo na. Mag-subscribe na kayo sa channel natin. At syempre, shoutout sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. So, ayan, napunta na tayo sa mga news natin. Ano ba nangyari? So, ayun na nga mga idol, no? Jerome Powell just shook markets at Jackson Hole. Alam nyo, akala ko talaga launa pa ng madaling araw to, palpak si Grok. So, tinanong ko kasi siya eh, what time Jerome Powell's speech in Jackson Hole? That's in-estimate niya. In the Philippines ha, sabi ko na-estimate niya launa. Kaya yun pala, alas 9. So sakto pagkatapos ko mag-upload kagabi, di ba? Pagka-upload ko ng video, biglang humataw yung market. Nagulat din ako eh. Sabi ko, oh my God, ligtas na tayo. No, naligtas na tayo. So ayan, what was expected to be hawkish warning. So, kumbaga, ang ina-expect kasi ng mga tao, magiging hawkish siya. No? So, magiging bad news yung mga ibibitaw niya. But, turned into a dovish pivot that could ignite crypto. So, imbis na maging hawkish siya, naging dovish siya. Alam niyo na mga lods, no? Pinsa kasi pag nagsasalita si Jerome Powell, ayun yung inaabangan. Kung magiging hawkish o dovish, kung magiging negative o positive. Yung ano niya, yung sasabihin niya, no? I mean, yung parang future, yung mga mangyayari pa lang, sasabihin niya na. Kung mga pangit yung mga mangyayari sa susunod, para maging hawkish siya nun. Pero kung maging maganda, maging dovish siya, parang gano'n, no? Ayun yun eh. Noong una hindi ko mag-gets yun eh, pero yun pala yun. Sabi dito mga idol, the setup, markets entered the week jittery. No? BTC was sliding, Ethereum stalled, stocks pulling back. Why? Traders feared Powell would double down on higher for longer. So ayun nga, kala nila matagal pang magiging sutoy si Jerome Powell. Instead, he flipped the script. O di ba? Bigla siyang nagbago ng ano kayang naramdaman niya, ano? Parang sinabi siguro, sige na nga, yaman na. Bigay na natin yung anong gusto nila. Naman si Jerome Powell, no? Give the people what they want. Di ba? Sabi niya. So, Powell opened with a big picture. The US economy is in challenging situation. Inflation is still sticky at 3.1, but bigger threat, jobs, no? Yung jobs daw. Employment growth has slowed to just 35,000 monthly plus. O ayan.
He downplayed tariffs as temporary, but he admitted immigration is falling and that the neutral rate may rise. Ayun na, and that the neutral rate may rise. Reshaping what sustainable employment even means. Transition. Old models are breaking. Naku, old models are breaking. Mukhang kailangan natin ng bago. Mga idol, no? Ano ibig sabihin nun? The key turn. Powell stressed that employment risks have increased and the Fed may need to adjust policy. That was the dovish tell. Rate cuts are back on the table, no? So ayan, no? Sabi nga dito, with policy in a restrictive territory, the baseline outlook and the shifting balance of risk may warrant adjusting our policy stance. So ayan na. Parang nag-signal na siya dun. Markets heard it instantly. BTC jumped from 112,000 to 114,000 within a minutes lang. Ethereum bounced from 4K, stock rip plus 1%, gold up 1%, dollar down, risk asset cheered. So, yung Ethereum balik ng all-time high. 'Di ba? Why the excitement? So, ayan, because this wasn't the hawkish Powell of 2022. This was a Fed chair signaling he's ready to protect growth even if inflation isn't at 2% yet, no? Sabi dito, Powell says the Fed is moving away from the strict 2% inflation framework. They're going to let inflation run hot. Sabi, no? Option traders were already pricing 2% swings, but the speech tilted everything green. ETF inflows spiked. Crypto stocks like Coinbase reversed losses. The market heard cheap money is coming, mga idol, no? So, ayun na nga. Basta ang pinaka point dito, mga Lodi, naging dovish si Jerome Powell at natuwa ang market kaya lumipad bigla. Ang bilis lang yan eh. 'Di ba? Halos isang pump lang na gano'n, no? Ito kasi nasa 1 hour to eh. 1 hour time frame to. So, andito tayo. Nung natapos tayo, nandito tayo. Nagtatapos tayo nag-video, nandito eh. Mga dito banda eh. Ayan, no? Kung pangat pa lang yung candle na to. Kaya sabi ko, naku, ganda ng ano natin, no? Bullish na to. Palipad yan, sabi ko. Biglang lumipad nga. Ang galing talaga ni Jeblo. Tumatama rin talaga ako minsan, mga idol. Minsan lang. Benta na kaya ako ng mga courses tsaka mga webinars. Joke lang. Joke lang. Hindi tayo magaganon kailanman. No? So, gravities. So, sabi nga pero mga anong sasabihin nyo kay Jerome? Mag-thank you naman daw kayo, mga lods. Ayan, no? Dancer. Daunsan tayo dito. Grabe. So, ang nakalagay, dito muna tayo. Ito. In case you don't realize what's happening, sabi ni Kobies Kileter, the Fed is about to start cutting rates into stagflation. That means rate cuts into rising inflation in the weakening labor market. If you don't own assets, you will be left in the dust. Oh, sabi dito, mga idol, no? Sabi, those who are properly positioned will reap the rewards of this unprecedented time for Fed policy. Oh. Grabe, no? Parang sobrang positive natin ng mga... Kumbaga, parang kahapon lang umiiyak eh. Parang kahapon lang, ganito yung mga itsura natin, no? O, ngayon, ganito na agad. Parang kahapon lang, umiiyak yung camel. Ngayon, tumatawa na yung camel, mga idol, no? Ethereum attains new all-time high at 4,880. So, syempre, alam nyo naman, nangahatak yung mga yan. So, once ang Ethereum umangat, talagang aangat talaga din lahat, no? So, pero kung merong mga nagiging masaya, mga idol, no? Syempre, meron din mga nalungkot. Sila yung mga na-liquidate, yung mga naka-short. No? Today, $252 million short liquidated.
wipe out in shorts in just 4 hours. Bulls are running the show, no? So ayan mga lodi, 252 million dollars. Pero umabot lang yung Bitcoin ng ano niya na mga lodi Yung Bitcoin umabot lang siya ng 115. No, umabot siya ng 117 mga idol, no? Tas may ganun na. Pero ito mga lodi, tingnan niyo to. Pag ang Bitcoin umabot ng 125,000, no? Alam niyo ba kung magkano ang maliliquidate mga lodi? 10 billion. Sabi dito ni Bibexen. Ayan. 10 billion dollars worth of Bitcoin shorts to be liquidated at $120,000. Nako. Isipin niyo 'yon mga idol, 10 billion. Pag umabot lang mga idol ng 125,000 yung Bitcoin, sunog lahat 'yan mga lodi, panalo si market maker na naman. Grabe, no? So once na ma-liquidate 'yan, putik, lipad talaga lahat 'yan mga idol. Ano sa tingin niyo? Tapos may lumabas na ganito. Unang tingin ko pa lang mga idol, alam ko na na-edited eh. 'Di ba? Kasi so shoutout pa rin sa nagtag sa akin ito So pero meron naman. Ito kasi original niyan eh. Ay, ang bagal ng internet ko mga idol, pasensya na kayo. Sa X lang tumabagal, hindi ko alam kung bakit. Sa Facebook, goods naman. Sa YouTube, goods naman. Sa X, parang ang bagal ng converge. No? So, pero kung titingnan nyo, ito yan ito yung picture na yan. Ayan, si Stewart, si Brad. Tapos ito yung si Senator Cynthia Lummis. Tanggal tuloy ulo, hindi natin nakikita eh. So, nilipat lang itong yung picture na to. Kasi nag-edit ako, kaya nung unang tingin ko, sabi ko, uy, iba agad yung resolution ng damit niya sa damit ni Brad Garlinghouse. So, alam na natin. Pero, nakapagtaka lang, ba't kailangan gumawa ng mga ganito? Diba? So, ito yan So, pero ito good news. Alam niyo kung bakit? Kasi sa tinagal-tagal na nahimik ni Brad Garlinghouse, ngayon lang siya nag-post. Diba? While many attendees at SALT have been in crypto for a long time, the change in tone on stage, 1:1 combos, yan, conversation, parang ganun. From even a year ago is dramatic and very palpable. I don't think many of us had multiple Fed governors publicly embracing crypto technology on our bingo cards. A new dawn indeed, sabi niya. A new dawn indeed. So, ito kasi yun mga lodi, no? Kung titingnan natin, parang si Stewart lang yun nandito. Wala naman si Brad eh. Yeah? Si Stewart lang, ayan. Hindi siya nagsalita. Hindi ko nga alam nakakapagtaka nga bakit kaya ang tahimik ni Brad Garlinghouse ngayon no? Hindi siya nagpo-post ng kung ano. Ito lang yung pinost niya, parang ni-retweet niya yung pinost ni Stewart. Tapos parang bullish lang siya, no? Dabish, ayan Dabish yung comment niya, mga idol, no? So ako, goods na goods tayo dyan mga lodi. Kasi nung naligtas lang yung trade ko, goods na ako eh. Ready na akong umiyak eh, mga lods di ba? Sabi ko naman sa inyo eh, ready na tayo umiyak dyan. Negative 3,000 na nga tayo ngayon. Balik tayo sa positive eh. Nag-positive na rin ako, 3,000 nung nandito yan no? Pero syempre parang to sinuturing ko to sa movie na nabuhay na yung tao, kumbaga niligtas na So sa mga susunod na episode, di na siya mamamatay kasi niligtas na nga siya Bakit pa siya niligtas kung papatayin din siya sa mga susunod na episode? Diba? Ganun yan pag nanonood ako ng mga series. So naligtas na yung buhay ko dito so siguro papatayin pa ba niya ako sa mga susunod? Bababa pa ba siya? Ang pangit ng movie na yun, ay ng series na yun pag gaganon. Kung mangyari man yun, no? So tingnan natin. Kasi ngayon weekends ngayon mga idol ngayong weekends kasi nga syempre medyo sarado yung iba. Baka maglaro lang talaga yan ngayon dito. Gaganyan lang yan, gaganyan-ganyan. Ganun lang yung naisip ko dyan mga lodi. Hindi na siya, kasi 50% yan Check natin. Sabi ko sa inyo, 50% lang tayo. Importante yan. Ayan, nasa 50%. Sakto yung position ko.
Ito yung 50% to, mga idol, sakto sa position ko. Yan. Wag na natin lagyan ng blue. Basta yung position ko, sabihin natin, ayun yung 50%. No, netong pump na to. So, pwedeng maglaro yan dyan, mga idol, dito sa 50%, kung man ganyan siya. No? Pwedeng pagdating dito, pwede kayong pumosisyon dyan. Kasi 50% is good to buy and good to sell eh. No? So, pwedeng pagbagsak dyan, kung may position kayo, benta nyo na, if ever. Kung wala pa naman, pwede kayong pumosisyon kasi baka mag-bounce dyan. Baka lang naman walang sigurado sa crypto. So, baka mag-bounce siya dito, no? Ayun yung natin. Ayun yung nakikita lang natin dyan. Pero once na tinagos niya yan, no? Pwedeng dito na naman siya maglaro. Ayan, sa baba ng 50%. Ganun yung nakikita ko, mga lodi, no? Ayoko nang tignan na aabutin niya pa to. Pangit na yung series na yun. Movie na yung pagkaganon. Nabuhay na, papatayin ulit, no? Ang kulit mo nun. So, ayan. Eto pa isang magandang news, mga idol. Yung SEC versus Ripple and XRP Freed. Kumbaga, may nilabas na document talaga, no? The Second Circuit Court of Appeals has spoken. The joint stipulation of dismissal is approved. Ayan na nga, mga lodi, no? Ito yung document na yun. At a stated term of the United States Court of Appeals for the Second Circuit held the Thurgood Marshall United States Courthouse, 40 Folly Square in the city of New York, on the second day of August 2025, United States Securities and Exchange Commission, Plaintiff Appeal and Cross Appeal. Di ko alam hindi magbasa ng ganito Ripple Labs Incorporated, I don't know. Dependent Appeal Cross Appealant, Brad Garlinghouse, si Bradley Garlinghouse, si Christian Larsen. Yan saan di siya nakalagay? Intervenors. The parties in the above referred case has filed a stipulation withdrawing this appeal pursuant. Ayan. The stipulation is hereby so ordered. Ayun daw, mga idol, no? This isn't just a paperwork. It's the symbol of execution of the SEC crusade. Ripple pays 125 million civil penalty, pocket change compared to the $1 trillion empire it's building. The injunction remains, but the sword of uncertainty is gone. So, Judge Torres is ruling stand untouched. Ano ba yan? Ang haba pala nito. So, basta yun. Alam nyo na yan, mga idol. So, gusto ko kasing mag-post ng ganito, mga idol, yung SEC mismo No, kung may mga nagpo-post na mga content creator o mga page, ayokong hindi ako masyadong dun Pero sinasabi nila, so bagay, documented naman. Pero, ang gusto ko talaga is SEC yung mag-post. No, na ito, tapos na to, ganun. Tapos na yun, di ba? Pag sinabing ganun ng SEC, wala na, yun na talaga yun. Di ba? Pero syempre, goods na goods pa rin yan. Kaya nga yung Japanese stablecoin, choose Ripple. Ripple partners with financial giant SBI Holding to roll out RLUSD stablecoin in Japan by Q1 ng 2026. Bullishness extends to 2026 for XRP. Nako, yun yung sinasabi natin, no? Kasi iniisip ko hanggang Q4 lang tayo ng 2025 yung bullishness So, aabot pala tayo ng 2026. So, ako naman, hindi ko naman ibibenta lahat ng XRP ko if ever. Ano lang tayo? Siguro 50%. Tapos, mas malaki pa yung chance na ibenta ko lahat ng mga coins ko na iba bukod sa XRP. No? Yung, ilan ba yung ko? 10 kasi yung coins ko kasama XRP. So, ibibenta ko lahat yung Sham if ever. Tapos, kasi maunti lang naman yun, maliliit lang yun Tapos yung 50% ng XRP ko. So, kung ano man mangyari sa 2026 onwards, mag-pump man siya at least, magpa-profit pa rin tayo sa XRP. So, ayun yung plano ko doon, mga idol. Kayo, ano bang plano nyo? Diba? So, grabe yung news natin ngayon. Halos puro good news tayo ngayon, mga idol. No? Walang bad news. Hindi lang sa XRP. Sa lahat ng coins, mga lodi, is syempre nang hatak lahat yan
Mga lods, isipin nyo kahapon, negative 3 tayo, di ba? 0.2, 0.3, minsan nagtutu pa, 2.3, ganun, no? Pero ngayon, tignan nyo, nag-positive 4.4 agad tayo lahat sa buong market. Di ba? So, good siya. Naalis lahat to, mga to. O, kita nyo naman, di ba? Although kulay pula pa yan kasi hindi pa na ano yung week eh. Sa week kasi to mga lodi. No? So, yung pinaka last Friday o Saturday nandito. So, medyo hindi pa siya kulay green. Diba? Hindi katulad ng BNB. Ang baba nung last Friday niya. So, nataasan niya na dito. So, ngayon, sana ngayong week, next week, tignan natin, no? Kung papalo man ngayong weekends, goods yan. Pero next week sa tingin ko. Diba? Kronos, muntik na, Pepe, umataw din yung Pepe. Ano pa? Ondo, Aptos, pares ako meron nito. Goods din pala to. Mga idol, yung Arbitrum, wala tayo niyan. Sayang Ang laki ng sa Arbitrum putik, 14%. Wala ako niyan. So, ayan. So, sabi nga dito ni Babakag mga lodi. Kumbaga sa lahat ng pagtitiis nyo, kumbaga, di ba? Noong last week, diba? Sabi niya rito, walk through the fire together. Thank you for everything. Thank you for bearing with me. Respect forever, old friend. Indeed, the sun shines brightest beyond the storm. My God bless you all. XRP Army. So, kumbaga parang sinasabi nila na tapos na ang hirap mga idol, no? Nandito na tayo, paangat na tayo, parang ganun. Mga lodi, no? So, ayun ang news natin ngayon. Sana medyo nasiyahan kayo. Alam ko naman na happy kayo ngayon dahil kulay green ang portfolio nyo, no? So, ako happy ako kasi yung trade ko nabuhay. So, ayun. Kita-kits tayo mamayang gabi mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung link dyan sa description mga lodi. Check nyo rin lahat ng link dyan mismo sa description. Maraming malulupit dyan. Kita-kits tayo. Maraming salamat sa lahat. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clovis TV. Subscribe to Jabla. If you want to subscribe to me, it's the link in the description. Peace. galing ka na? No, I take a crap.